Sound check. Test 1, 2, 3. Sound testing. Mic 1, 2. It's through the blood that Jesus shed for me, not by works of mine own righteousness, for filthy rags are they, but because of that old rugged tree, hanging on dark Calvary, that is my only plea. It's through the blood. When I'm walking through a valley and I feel there's no way out, when the winds of sorrow threaten me and they turn my world around, that's when I look to Jesus and the price He paid for me. I can lift my hands in praise to Him and shout the victory. It's through the blood. That's all I have to plead. It's through the blood that Jesus shed for me, not by works of mine own righteousness, for filthy rags are they, but because of that old rugged tree, hanging on dark Calvary, that is my only plea. It's through the blood. It's through the blood. That's all I have to plead. It's through the blood. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. We weak and heavy laden, cumbered with a load of care. Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do
check. Prayer. In his arms he'll take and shield thee. Now will Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na katapatan, and also would like to welcome ang ating mga kapatiran at mga kaibigan na kasama natin live via live stream sa Facebook. And tayo ho ay nagraraos ngayon o magdaraos ng ating panggabing gawain ng pagsamba sa Panginoon. Welcome po sa Sunday evening services sa Jesus Christ Baptist Church, and we praise and thank God na tayo ho ay, I myself ay very thankful and very glad na nandito muli sa church for 2 weeks. Ay na-miss ko ho ang setting na ganito at purihin ng Diyos sa kanyang katapatan at sa kanyang habag sa atin. Ano ho? And also again, as we have expressed, I thank you po sa mga nag-pray, sa mga nandun yung mga kanilang care sa aming hong pamilya, mga pagtulong, mga advices, and so on. So we praise God for you. As we have said, we felt God's care and love sa pamamagitan ng maraming mga tao na nag-minister ho sa amin at nanalangin ho para sa amin. Ilang mga announcements po muna and reminders. Pag-pray ho natin ang ating mga kapatiran. At merong mga patuloy na dumaraan sa mga pagsubok. Nandyan ang Paule family, si Brother Dave Paule, as we know his condition. Pag-pray ho natin yung wisdom na kailangan po nila for decision making. And also, ang Cobol family, pag-pray din ho natin yung kanila pong kalusugan. And atin hong hinihiling ang prayer para ho sa ating isang kapatiran sa San Mateo Rizal, si Ma'am Lainimir Palitang, asawa ni Brother Riwel Palitang, isa kong pastor na isa sa mga ninong namin nung kasal ni Sister Jonah. At yung pong kanyang misis ay hindi maganda ang kalagayan at kinakailangan ng dialysis sa kanyang kidney. So pag-pray po natin ang health po ni Sister Darl ang kanya pong palayo, Sister Darl Palitang. And then also, pag-pray po natin ang comfort ng Oras family, Sister Genevieve Oras De Vera. Siya po ay misis ni Brother Joseph De Vera na missionary po sa Cambodia. Ang kanya pong ama ay umuwi sa Panginoon, I believe this day, if not this day, yesterday. Pag-pray po natin. And if I understand it correctly, it is also because of COVID. So pag-pray po natin, patuloy tayo mag-ingat, patuloy nating panalangin ang mga kapatiran. Kung inyo hong naalala, nag-forward din ho ako ng prayer request for the Banyaria family. Si Brother Odi and Sister Charmin Banyaria. Sila po ay mga personal ko rin kakilala, kamanggagawa natin sa Panginoon. At salamat sa Diyos, yung huli kong balita ay painam na. They're on the way to their recovery. So medyo nagdelikado din ho sila at purihin ang habag ng Panginoon sa kanila. Okay, so yun ho ang ilang mga updates para ho sa ating church. O nga ho pala, pag-pray natin ng Claudio family, ang misis ni Kuya Francis Claudio, isa sa mga tricycle team drivers po natin, ay umuwi sa Panginoon. So pag-pray ho natin ng comfort and provision para ho sa kanila. At nawa ay tulungan sila ng Panginoon sa napakalungkot na kalagayan o sitwasyon na ito. Marami ho tayong kailangan ipag-pray anong Friday. And I would like to encourage ating mga kapatiran to be with us every Friday, 7:15 p.m. Tuwing ating online prayer meeting para na-update tayo sa mga kapatiran. And then also, we were able to hear their prayer requests and pray for them more. Pray natin ang isa sa mga young people natin without going to further details. Pero pag-pray natin si Sister Joyce Garino. Siya po isang young people at pag-pray ho natin ang kanyang pananampalataya, merong signs ng persecution sa kanila, and then yung mabigat na problema na kanilang pinagdadaanan. So pag-pray natin si Sister Joyce Garino. Okay, with that, I believe that handles our announcements, reminders. Wednesday, Friday, meron tayong time in the Word at 6 p.m. and we're studying about the doctrine of salvation. So yun po ang ating mga reminders at ngayon po dadako tayo sa isang sandali ng katahimikan upang tayo ay manalangin sa Panginoon at ating imbitahan ang pagsaliksik ng Diyos upang ipakita sa atin ang ating mga pagkukulang at pagkakasala laban sa Kanya at ito'y pagsisihan upang ang ating pagsamba at pag-aalay ng ating mga sarili sa Panginoon ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Let us pray.
Manalangin po tayo. O Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at minamahal ka namin. Ikaw na nag-iisang Diyos at walang ibang kagaya mo. Ikaw, Panginoon, na may likha ng lahat ng bagay at nagsusustento sa lahat ng bagay. Lahat ng iyong nilikha ay nakadepende sa iyo. Kami mismo, Panginoon, ay nakadepende sa iyo. Ultimo ang aming buhay, ang aming susunod na hininga ay hawak mo. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa iyong habag, sa pag-iingat, sa probisyon ng aming mga pangangailangan. At lalo't higit, Panginoon, naming pinapasalamatan at pinupuri ka sa iyong probisyon para sa aming kaligtasan. Gaya ng amin na pag-aralan kayo ng umaga, ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang maging pampalubag loob para sa aming mga kasalanan. Kaya't sino mang sa kanya ay sumasampalataya ay mayroong kapatawaran ng kasalanan at bibihisan ng isang perpektong katwiran na katanggap-tanggap sa iyo. Panginoon, wala kaming ibang pag-asa, wala kaming ibang tungtungan, kundi ang aming Panginoong Hesukristo lamang. At ngayon, O Diyos, sa aming pong panahon na ito ng pagsamba, tulungan mo kami, bantayan mo kami, at oo, Panginoon, siyasatin mo kami. Anumang bahagi, anumang gawa, anumang salita, ultimo mga kaisipan at pagnanasa sa aming mga puso, anumang bagay na hindi karapat-dapat o taliwas sa iyong mga kautusan at kabanalan, o Panginoon, patawarin mo kami, linisin mo kami, upang Panginoon sa aming pagsamba ngayon ay tunay maluwalhati ka namin. Nawa sa aming pag-aawitan, ikaw nga ang aming mapuri. Sa aming pananalangin, sa aming pagbabasa ng iyong salita, ikaw ang aming masamba. Sa aming pakikinig, Panginoon, ang pangangaral ng iyong katotohanan, ikaw ang patuloy naming makilala. O Panginoon, salamat po na meron kaming gawain na kagaya nito. Ikaw po nawa ang kumilos, hindi lamang sa mga naririto sa bahay-sambahan, maging sa aming mga kapatiran nakatunghay sa live stream. Lord, alam namin na hindi ito ang yung perpektong kalooban para sa mga mananampalataya. So we're asking, O Lord, for your mercy na dumating na sa lalong madaling panahon na kami ay malaya na makapagtipon-tipon upang sambahin ka, upang makapag-fellowship sa isa't isa. Lord, thank you po. Thank you sa provision mo. Thank you sa habag mo. At lahat ng ito, Panginoon, na gagawin namin ngayon ay mauwi ang kapurihan sa iyong pangalan. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po magstayo at tayo po ay umawit sa Panginoon. Tayo po umawit. Awitin po natin There is a Song number 98, Now I Belong to Jesus. Jesus, my Lord, will love me forever. From him no power of evil can sever. He gave his life to ransom my soul. Now I belong to him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation.
precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time are but for eternity. Matira po tayo nakatayo. Magandang gabi mga kapatid. Atin pong mga kapatid na nasa tahanan, tayo po'y dadako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Book of Psalms 119. Umpisa tayo sa 41 hanggang 48. Okay. Sabay-sabay natin basahin mga kapatid. Ready? Read. Let thy mercy come also of me, O Lord, even the salvation according to thy words. To shall I have worked to utter in that recruits me, for I trust in the word. And take not the words of truth utterly out of my mouth, for I have hope in my judgment. So shall I keep thy law continually, forever and ever. And I will walk with liberty, for I seek thy precept. I will seek my testimony also before kings, and will not be ashamed. And I will delight myself in thy commandments, which I have longed. My hands also will I lift up on my commandments, which I love, and I will meditate in my statutes. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y sandaling manalangin mga kapatid. Aming Amang nasa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po, Panginoon, ang iyong pong mga anak, Panginoon, na taos pusong lumalapit sa iyong trono at biyaya, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong pagpapagaling, Panginoon. Salamat sa mga biyaya, Panginoon, na aming natamo, Panginoon, mula sa iyo, Panginoon. Alam namin dakilang Diyos at kinikilala namin, Panginoon, na anuman, Panginoon, mayroon kami ngayon, Panginoon, ay ito'y galing sa iyo, Panginoon. At nararapat lamang dakilang Diyos na ikaw ay purihin, sambahin, dakilain, Panginoon, ang iyong pangalan, Panginoon, sa iyo pong mga anak, Panginoon. Ama, sa gabing ito, Panginoon, nilalapit namin, Panginoon, ang aming pong mga sarili, Panginoon. Patawad po sa aming pong mga pagkukulang at mga pagkakamali, Panginoon. O mga kasalanan, Panginoon, nga nagawa namin, Panginoon, laban sa iyo at sa aming kapwa, Panginoon. Patawad po, Panginoon. At nawa, Panginoon, patuloy mo kaming kahabagan, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon, sa ibabaw ng mundong ito, Panginoon. Tulungan mo kami. Gabayan mo kami, Panginoon. Nangangailangan kami ng iyong awa, Panginoon. Kaya dakilang Diyos, aming pong pinapaubaya sa iyo, Panginoon, ang aming pong mga buhay, Panginoon. Alam namin dakilang Diyos na ikaw ay may hawak nito, Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon,
na kami, Panginoon, ay magkaroon pa ng mahababang buhay, Panginoon, sa ibabaw ng mundong ito, Panginoon. At magkaroon, Panginoon, ng kalakasan ng aming pong mga pisikal na katawan, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, tulungan mo kami na lubos pang makaunawa, Panginoon, sa iyo pong kalooban, Panginoon. Sang-ayon po sa iyo pong salita, Panginoon. O Panginoon, dagdagan po ang aming kaalaman, O Diyos, patungkol po sa iyong salita, Panginoon. Panginoon, patuloy ka pong mangaral, Panginoon, sa amin, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang iyong lingkod, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon, upang sa ganon dakilang Diyos, lumalim pa ang aming kaalaman, Panginoon, patungkol sa iyo, Panginoon. O Diyos na mahabagin, ang aming pong mga kapatid, Panginoon, na mayroon pong mga karamdaman, O Diyos. Ang nabanggit kanina, Panginoon, ng aming pastor, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon. Mayroon pong mga karamdaman, Panginoon, nasa iba-ibang lugar, Panginoon. Panginoon, hindi maiksi ang iyong kamay, Panginoon, upang hindi sila maabot, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Bigyan, Panginoon, ng kalunasan, Panginoon, ng kanilang mga nararamdaman sa kanilang mga katawan, Panginoon. Panginoon, kami po, ang aming magagawa ay ito, ay ipanalangin, Panginoon, ng aming pong mga kapatid na ito, Panginoon. O Panginoon, maawa ka po sa aming mga kapatid na mayroon pong mga sakit, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. At higit sa lahat, dakilang Diyos, bigyan mo sila, Panginoon, ng tibay ng loob. Na sila, Panginoon, ay tutungtong sa katotohanan, Panginoon, na iyo pong salita, Panginoon. Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, kami po ay mag-aaral po ng inyo pong salita. Patuloy mo kaming hamunin, Panginoon, sa pamamagitan ng pangangaral, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon. Panginoon, nawa maging kalakasan ng aming pananampalataya, Panginoon. Ang iyong mensahe, Panginoon, na ipararating ngayong gabi, Panginoon. Bigyan mo kami ng karunungan, katalinuhan, Panginoon. Lalo na po, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, si Brother Paul, Panginoon. Nawa, Panginoon, malinaw niya ang mapaliwanag, Panginoon, sa amin, Panginoon. Ang mensahe mo po, Panginoon, na ipararating ngayong gabi, Panginoon. Hamunin mo kami, Panginoon. At nawa, dakilang Diyos, kami ay titibay, lalakas, Panginoon. At lalo, Panginoong, magtitiwala, Panginoon, sa iyo, Panginoon. O Panginoon, mahabag ka po sa amin, Panginoon. Tawa, Panginoon, sa lahat na espiritu na aming gagawin ngayon, Panginoon, ang aming pag-aawitan, Panginoon. Ang aming pagkakaloob, ang aming pakikinig, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Naway mauwi sa iyo lahat, Panginoon, ang lahat na papurit pa sa salamat, Panginoon. At maitaas namin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Maraming po salamat. Gabayan mo kami hanggang matapos po ang gawain na ito, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Amen. Tayo po ulit tumawid sa Panginoon. Awitin po natin, Oh, how I love Jesus. There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in my ear. The sweetest name on earth.
Matili po tayo nakatayo. Para ho sa ating pagkakaloob na atin hong basahin ang talatang basihan at gabay natin sa pagbibigay sa Panginoon, 2 Corinthians chapter 9, and we'll be reading from verses 6 to 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 8. Sabay-sabay ho nating basahin. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Muli po tayo manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay, nakakamangha ang iyong pagmamahal sa amin. Sangayon sa iyong salita, kami ay minahal mo at hinirang mo bago pa itatagan sa libutan. Ibinigay mo ang iyong bugtong na anak upang kami ay tubusin. At ikaw rin, O Panginoon, ang kumilos sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang kami ipanganak na muli at buksan ang aming mga puso, kami sumampalataya sa aming Panginoong Hesus. Panginoon, napakadakila ng iyong biyaya ng kaligtasan. At higit pa rito, O Diyos, kami patuloy mong binibiyayaan ng aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. At madalas, Panginoon, sa aming mga nararanasan, higit pa sa aming mga pangangailangan. Panginoon, ngayon, kagaya ng aming nabasa sa iyong salita, nandoon ang iyong katapatan upang kami ay maging supisyente sa aming mga pangangailangan. At nandoon ang iyong pagnanasa na kami ay sumagana sa bawat gawang mabuti. Narito, O Diyos, ang pagkakataon. Tulungan mo kami ngayon, ingatan mo ang aming mga puso, ilayo mo kami sa pagiging makasarili at maramot. Nawa, Panginoon, ang aming paghahandog ngayon, ng pagbibigay na ngayon, Panginoon, ay manggaling sa puso na nagmamahal, nagluluwalhati, at sumasamba sa iyo. Nawa, Panginoon, sumpungan mo ang kagalakan sa pag-aalay na ito. Ito'y patuloy na maging kalwalhatian sa pangalan mo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Song number 169, There is a Fountain Filled with Blood. There is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's name.
I saw the stream, thy flowing woods supply. With thee, love has been my theme, and shall be till I die, and shall be till I die, and shall be till I die. With thee, love has been my theme, and shall be till I die. And in another sweeter song, I'll sing thy part to sing. When this poor lips is stopping tongue lies silent in the rain, lies silent in the rain, lies silent in the rain. When these poor lips they stumbling down, lie silent in the rain. Magsipar po lahat. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Well, dumating na ho ang panahon at actually may ilang buwan na nagsimula. Ito ho ang isa sa nakakalungkot sa politika sa Pilipinas kapag malapit na ang eleksyon, hindi lang kanya-kanya ng sariling promosyon, kundi simula na rin ng batuhan ng putik at padumihan. At nandun na ang dawit-dawit. Papangalanan ng politikong ito, at idadawit ang politikong ito, at idadawit ang ahensyang ito. Yun ho ay isang bagay na nakakalungkot. Imbis na ituon ang kanilang pansin at enerhiya para tugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan, ay inuubos ang kanilang mga lakas para magsiraan sa isa't isa. Kaya ko ho nabanggit ang bagay ho na ito sapagkat napakahirap kapag ang isang tao na gumagawa ng matapat sa kanyang sinumpaang tungkulin ay madawit sa isang anomalya o mapagbintangan kagaya ng claim ng iba. Pero nais kong sabihin sa atin mga kapatid, mga kaibigan, na ang mananampalataya ay hindi exempted sa bagay na ito. Maaaring dumating sa buhay ng isang Kristiyano na siya ay madawit, na siya ay mapagbintangan, na siya ay siraan, na siya ay sabihan ng mga bagay na hindi totoo. At lalo na sa panahon natin ngayon, napakadali na mag-post online, napakadali na magsabi ng kung anong mga bagay na hindi naman katotohanan. Well, ito ho ay isang karanasan din ni Haring David. At sa awit na ating pag-aaralan ngayong gabi, makikita ho natin na sa kabila na nandoon ang paninira, pagbibintang, sa hari na ito ay nahandoon ang kanyang kumpiyansa at pagtatapat sa Panginoon. At siya'y umaasa na ang Diyos ang magtatanggol, ang hahatol ng tama, or in a word na mahirap i-translate sa Tagalog, ang mag-vindicate sa Kanya. Nais ko kayong anyayahan sa Psalm 26. Psalm 26. At babasahin ho natin at pag-aaralan natin ang talatang 1 hanggang 12. Psalm 26 verses 1 to verse number 12. The confidence and commitment of the righteous. The confidence and commitment of the righteous. Kung nakita niyo na ho, babasahin ko ho, pakisudan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Judge me, O Lord, for I have walked in mine integrity. I have trusted also in the Lord. Therefore I shall not slide.
Examine me, O Lord, and prove me. Try my reins and my heart. For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth. I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. I have hated the congregation of evildoers, and will not sit with the wicked. I will wash mine hands in innocency, so will I compass thine altar, O Lord, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell of all thy wondrous works. Lord, I have loved the habitation of thy house, and the place where thine honor dwelleth. Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men, in whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes. But as for me, I will walk in mine integrity. Redeem me, and be merciful unto me. My foot standeth in even place. In the congregation will I bless the Lord. Purihin po ang pagkabasa. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, nangangailangan kami ngayon ng karunungan, ng gabay, ng pagtuturo mula sa iyong salita. Nawa, Panginoon, ang aming mga nabasa at ngayon pag-aaralan ay maging pagkain ng aming kaluluwa, maging iliwanag sa aming hakbang at kalakasan, kagalakan sa aming buhay pananampalataya. Tulungan mo kami ngayon, Panginoon, at nawa, ikaw ang patuloy na maitaas sa lahat ng ito. Nawa ang katotohanan mo ang marinig at hindi ang tao. Ito ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mayroon pong magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. And I hope na ito yung ating makikita mula sa mga talata na ating binasa o sa awit na ito na ating pag-aaralan. God's people who live righteously and separate from evildoers may pray confidently and expect God's vindication. Ang mga tao ng Diyos, or in another word, ang mga mananampalataya na namumuhay sa matuwid na kaparaanan at hiwalay sa mga manggagawa ng masama, ay maaaring manalangin sa Diyos ng may kumpiyansa at asahan ang vindikasyon, ang pagtatanggol, ang tamang hatol mula sa Panginoon. So let me just introduce this psalm. Ito ho ay maiksing awit, just 12 verses as we have read. Ito ay awit na inakda ni Haring David. Maraming mga commentators ang nag-agree na ang Psalm 25 hanggang Psalm 28 at kasama dito ang ating binasang awit ng Psalm 26 ay nasusulat in the same time frame. Higit sa malamang ay merong isang matinding pangyayari sa buhay ni Haring David, merong matinding crisis at sunod-sunod niyang sinulat ang mga awit na ito. Ang psalmist na walang iba kundi si Haring David ay pinaparatangan ng isang akusasyon. Merong opposition na unidentified, merong mga kaaway na nag-aakusa laban sa kanya. At nahandito, pinakita rin ni Haring David at sinaysay niya ang kanyang consistent at tuloy-tuloy na loyalty sa Diyos. At siya ay nananalangin na siya ipagtanggol o hatulan ng Diyos ng nararapat na hatol at siya ay iligtas ng Diyos mula sa mahirap at gipit na kalagayan. At nandoon ang kanyang kumpiyansa sa katugunan ng Panginoon. Sabi ng commentator na si Allen Ross sa kanyang commentary sa psalm na ito, he suggests na ang enemy o ang mga kaaway ni Haring David ay mga tao na nasa mataas na kalagayan, mga taong maimpluwensya. As we have read sa verse 10 sa Psalm 26, ang sabi, in whose hands is mischief and their right hand is full of bribes.
So, maaaring dito daw ay description ito ng mga kaaway ni Haring David. Siya na nagtatapat sa Panginoon at yung kabila naman ay mga tao na hindi nagtatapat sa Diyos at naninira sa Kanya at maaaring sila nasa mataas na kalagayan at maimpluwensyang mga tao at gumagamit sila ng, ang tawag dito ng lagay, gumagamit sila ng bribery para ma-accomplish ang kanilang mga gusto. Sabi ng mga commentaries, this psalm is somewhat unique sapagkat hindi ito maikategorya as a lament psalm. Yes, meron itong tono na tila baga ito'y lament at panaghoy at paghingi ng tulong sa Panginoon. And it is pag-request ng vindication mula sa Diyos, paghingi ng proteksyon mula sa Panginoon, pero nahandoon yung pagsaset apart na may bubukod tangi itong awit na ito sapagkat nagbigay ng matinding atensyon upang bigyang emphasis ang separation ni Haring David o ng mananampalataya mula sa mga gumagawa ng masama. So meron ho tayong tatlong punto na nais ko hong pag-aralan ngayong gabi. Point number 1 is the plea for vindication. Ang paghingi ng vindikasyon o hatol, tamang hatol mula sa Panginoon. Number 2, the protest of innocence. Ang pagpoprotesta or ang pagpapakita ng kanyang innocence, ng kanyang pagiging matuwid. And then pangatlo, the prayer for deliverance. Ang panalangin o paghingi ng kaligtasan mula sa Panginoon. And if you remember sa ating time in the Word, madalas ang redemption, deliverance, or salvation sa lumang tipan ay hindi tumutukoy sa spiritual na kaligtasan kung hindi ito'y isang example, as we have said, na ang madalas na tinutukoy ay physical salvation or pagliligtas mula sa mahirap na sitwasyon. As kagaya nito na sinabi ni Haring o hinihingi ni Haring David mula sa Panginoon. So tingnan ho natin isa-isa. Una, the plea for vindication. Ang paghingi ng vindikasyon, ang paghingi ng tama at matuwid na hatol mula sa Panginoon. Verses 1 and 2. Basahin po muli natin. So it's a Psalm of David. At sa bungad na bungad pa lamang, ang sabi ni Haring David, "Judge me, O Lord." At kung babasahin nyo sa ibang mga salin, kagaya sa ESV, ang sabi ho dyan, "Vindicate me, O Lord. For I have walked in my integrity, I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide." Kung sinabi ni Haring David na, "Judge me," pag tinignan niyo sa Hebrew, ang ibig sabihin niyan is to pronounce a sentence. Hindi sentence na pangungusap, kundi sentence na sentensya. Hinihingi ni Haring David, "Lord, sintensyahan mo ako." At nandoon yung pananaw na ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay banal, at hindi siya hahatol ng hindi patas. Hindi siya hahatol ng hindi matuwid. At hinihingi ni Haring David ang bindikasyon mula sa Panginoon. Actually, itong word na ito na judge me or vindicate me, itong word na ito na judge me ay pwedeng punishment kapag nagkasala, or vindication or pagpapawalang sala or acquittal kapag nakita na inosente talaga. So it can go both ways. Pero as we can see here sa verse 1, ang sabi ni Haring David, "For I have walked in mine integrity." Kine-claim, doon yung claim ni Haring David na siya ay nasa integridad, na keep niya ang kanyang integridad. So ang best way upang unawain ito, hindi to judge me, to punish me, kung hindi render judgment for my vindication. Vindicate me, O Lord. So si Haring David ay humihingi ng bindikasyon, ng matuwid na hatol mula sa Panginoon, sapagkat merong mga nag-aakusa laban sa Kanya. Maaaring may mga naninirang puri sa Kanya. Maaaring merong mga nag-aakusa ng mga bagay na hindi niya ginawa. Maaaring may nagpe-frame up sa Kanya. At nandoon ang paghingi ni Haring David ng bindikasyon mula sa Diyos. At ang sabi niya, "For I have walked in mine integrity." Now let me just remind us, this is not a claim for sinlessness or perfection.
Hindi sinasabi ni Haring David na ako ay lumakad sa aking integridad at wala akong ginawang anumang masama buong buhay ko. That is not the claim of King David. Pero kagaya ng sinabi ng mga commentators, in this particular event, sa bagay na ito na inaakusan nila sa akin, sa pagkakataon na ito, ako, alam ko, ay lumakad ako sa aking integridad. Wala akong ginawang masama. Patungkol sa kanilang inaakusa sa akin. So again, ang punto ni Haring David dito, malinis ang kanyang konsensya sa spesipikong paksa o sa spesipikong kaganapan na ito. Malinis siya at hindi siya nagkasala at hindi siya gumawa ng anumang bagay laban sa Panginoon, di kagaya ng ibinabato laban sa Kanya. So, Lord, vindicate me. I know, alam ko na ako'y lumakad sa aking integridad. Alam ko na wala akong ginawang masama, hindi kagaya ng kanilang ipinaparatang, hindi kagaya ng kanilang inaakusa laban sa akin. Ang sabi niya, I have trusted also in the Lord, therefore I shall not slide. Hindi lang basta dineclare ni Haring David ang kanyang pagiging inosente, hindi lang niya basta dineclare na siya ay lumalakad at nabubuhay sa kanyang integridad sa pagkakataong ito na wala siyang ginawang anumang masama, kundi dineclare niya rin is the very opposite. David did not only state his innocence in the matter, but also declared the very opposite. He did not only not do bad, but he does the good. Yung sinasabing, basta wala akong ginawang masama. Kundi actually, ang sabi ni Haring David, Lord, I trusted also, ang sabi ni Haring, I have also trusted in the Lord. Hindi lang basta hindi siya gumawa ng masama, kung hindi siya ay nagtitiwala sa Panginoon, siya ay isang taong nananampalataya sa Panginoon, siya ay isang taong sumusunod sa Panginoon. Therefore, ang sabi niya, I shall not slide. Now, unfortunate yung translation sa King James na seemingly ay future tense. Dahil nagtitiwala siya sa Panginoon, hindi siya mag-i-slide. Pero kagaya kung babasahin natin, pag tinignan natin yung tense sa Greek, mas tama ang translation ng ESV, I have trusted in the Lord without wavering. Na ang pinakapunto ni Haring David, I have trusted in the Lord without sliding. Ibig sabihin, yung kanyang pagtitiwala, yung kanyang commitment, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon ay hindi humupa, hindi nawala, siya ay tuloy-tuloy na nagtatapat sa Diyos. So, Panginoon, vindicate me. Ibigay mo ang tamang hatol. Ako ay lumakad sa aking integridad at ako'y tuloy-tuloy at hindi nag-waver, hindi ako nag-slide sa pagtatapat, sa pagtitiwala sa iyo. At naroon ang pangako ng salita ng Diyos sa sinumang nagtitiwala sa Kanya ay hindi sila mapapahiya. At yun ang claim ni Haring David. So makikita ho natin dito, it seems to show na nandoon ang pressure against King David. Maybe may mga taong nasa paligid niya na sinusubukan siyang gawin o he's trying to make him to do something that will compromise his integrity and faithfulness to the Lord. Na maaaring may mga tao na sinusubukan siyang puwersahin na gumawa ng hindi tama. Maaaring may mga tao para ma-accomplish yung kanilang personal desire ay sinusubukang itulak si Haring David sa kompromiso at hindi paggawa ng kalooban ng Panginoon. Pero ang sabi ni Haring David, I did not waver in trusting in you, O Lord. I remember yun hong kaganapan sa buhay ni John MacArthur nung siya ay medyo bagong pastor pa lang sa Grace Community Church, na kung saan may isang pamilya na maimpluwensya sa church at maraming mga taong suportado ang pamilya na yon na gustong magdaos ng kasalan sa loob ng church. Na walang problema sa kasalan, pero may problema doon sa nais nila sapagkat yung anak nitong pamilyang ito ay mag-aasawa ng hindi mananampalataya. Ngayon sa Bible, hindi yan pwede. Hindi ko ikakasal.
At ang sabi nitong pamilya, okay, sige, ayaw mo siyang ikasal, ayaw mo silang ikasal, hindi wag, kukuha kami ng ibang pastor na magkakasal sa kanila, pero gagamitin namin yung building. Sabi ni John MacArthur, teka muna. Kanino bang church ito? Sa atin ba to? Sa akin ba to? Sa inyo ba to? O church to ng Panginoong Hesukristo? Sino bang masusunod dito? At dahil sa sinabi niya na yon, nawala ang pamilyang yun at umalis at tangay-tangay ang marami pang ibang mga miyembro. Sinubukan nila na itulak ang lingkod ng Diyos na ito na magkompromiso. Pero sa biyaya ng Diyos na natili sa tama, si Brother John MacArthur, and yes, may mga umalis, pero sa biyaya ng Panginoon, daan-daan, libo ang ipinalit ng Panginoon. Pagkatapos ng ilang panahon. So yes, God does vindicate ang kanyang mga mananampalataya na lumalakad sa katwiran. Sa verse 2, ang sabi ni Haring David, inanyayahan niya ang pag-iimbestiga ng Panginoon. In 3 different ways, sinabi ni Haring David, examine me, prove me, try me. Inanyayahan niya ang divine scrutiny sa kanyang buhay. May mga pagkakataon na maaaring may papasok na investigador sa inyong tahanan at magpapakita ng search warrant. May mga papasok na pulis at kung walang search warrant, hindi sila pwedeng mag-imbestiga, hindi sila pwedeng humanap ng mga ebidensya. Pero kung merong search warrant at wala kang magagawa kundi payagan sila, pero may magkakataon na mahusay magtago ng ebidensya ang mga kriminal. Pero pagdating sa Panginoon, sino ang makapagtatago? Pagdating sa Diyos, sino ang makapagsisikreto? Ang sabi ng salita ng Panginoon ay tayo'y hubad sa kanyang harapan, that is, expose lahat tayo. Wala tayong pwedeng itago sa harapan ng Diyos at itong mata na ito na nakakakita ng lahat ay iniinanyayahan ni Haring David sa kanyang Lord. Sabi niya, examine me. The word examine means to investigate. Siyasatin mo. Imbestigahan mo ako, hindi lang yun. Ang sabi niya, prove me. That is to put to test. Subukin mo ako. Hindi lang basta imbestigahan mo ako, hindi mo lang tingnan yung mga bagay-bagay sa paligid ko, kundi ako mismo ay subukin mo. And then sinabi niya ang isang salita na nakaka-interest pagdating sa Hebrew is that word to try. Itong word na try ay galing sa salita na ginagamit sa pagpupuro ng mga metal. Smelting. Tinutunaw ang ginto upang ito ay maalis yung mga dumi at maging puro ang ginto. That is smelting, purifying gold. This is the process of purifying metal. At ang gamit nito ay ma-detect yung mga impurities at maalis. So sa madaling salita, ang sabi ni Haring David, Lord, imbestigahan mo ako, Lord, subukin mo ako, Lord, isalang mo ako sa apoy. Tingnan mo kung may impurities. Now, let me just remind us, hindi kailangan tayong imbestigahan ng Diyos, alam niya. Pero naririto si Haring David bilang tao sa kanyang pagsasalita, ay sinaysay niya at hinihiling niya ang pag-iimbestiga ng Panginoon. At ito'y nagpapakita na nandoon ang kanyang malinis na konsensya, nandoon ang kanyang integridad. At ang sabi ni Haring David, try my reins and my heart. Subukin mo ang aking, at ang tinutukoy dyan na reins ay walang iba kundi kaisipan at ang aking puso. Subukin mo ang aking kaisipan at ang aking puso. Lord, subukin mo yung aking motibo at yung aking pagnanasa. At alam natin, napakadali na maaaring sa panlabas ay napakaganda ng ginagawa. Maaaring mangyari na sa panlabas ay parang tila baga napakabanal ng akto. Pero maaaring may puso na hindi wasto ang motibo o may kaisipan na hindi wasto ang motibo at may puso na hindi tama ang pagnanasa.
Kagaya ng sinabi ni Jesus sa Sermon on the Mount sa Matthew chapter 6 verse 5, ang sabi niya, "And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are, for they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men." So they are doing a very good thing with a very bad motive. At hindi lang yung pananalangin, maging yung pag-aayuno, maging yung pagbibigay limos. So it is very possible to do holy actions with unholy motives. At inanyayahan ni Haring David, "Lord, not just my actions, kundi yung subukin din ang aking motibo, ang aking kaisipan." Meron bang mali? Meron bang impurities? Now, si Haring David dito ay hindi mayabang na nakaupo sa kanyang mataas na silya na ako'y mas banal kaysa sa inyo. Hindi niya pinoflaunt o hindi niya dinideclare ang kanyang personal holiness. Rather, dahil ang kanyang konsensya ay malinis, nasan dito ang kanyang katapangan upang humarap sa Panginoon at harapin ang mga akusasyon na binabato laban sa kanya. At alam niya na alam ng Diyos. Maaring akusahan din tayo ng mga tao patungkol sa ating motibo. Yes? Ay, kaya mo naman ginagawa yan. Kaya ka naman nasa church kasi may gusto ka. Kaya ka naman tumutulong kasi ang layunin mo naman. Nagyan, napakadali. Naparatangan ng motibo, nahatulan ng motibo ng mga tao. At nandun ang paalala sa atin ng salita ng Diyos na hindi natin kayang basahin ang puso ng mga tao. Pero naririto ang katotohanan, anuman ang paratang na ibinabato kay Haring David, "Lord, alam mo ang ginagawa ko at kita mo ang puso ko." At ito yung sakop na sinabi ni Haring David, "Lord, I walk in mine integrity." Siya ay sa biyaya ng Panginoon ay namumuhay at lumalakad ng may katapatan sa Diyos, hindi lamang sa panlabas na kanyang ginagawa, kundi maging sa kanyang puso at kaisipan ay nagtatapat sa Panginoon. Anong punto? Anong magandang katotohanan na maating matututunan dito? Believers who live a consistent life of holiness and integrity can confidently appeal for God's vindication. Ang mga mananampalataya na namumuhay ng isang buhay na consistent sa kabanalan, sa integridad, ay maaaring humingi at may kumpiyansang humingi sa bindikasyon ng Panginoon. Kagaya nga ho ng sinabi ng isang commentator, dapat ang Kristiyano ay lumalakad sa integridad. Dapat ang Kristiyano inaasahan, inuutos ng salita ng Panginoon na tayo ay hindi lang basta gumawa ng mabuti, kung hindi maging mapagbantay sa ating motibo sa paggawa ng mabuti. At nawa ito'y maging hamon sa atin na anuman ang ating gagawin, gawin natin ang tama, gawin natin ang kalooban ng Diyos na may pagbabantay maging sa ating mga motibo at kaisipan. Let us deal righteously in all our relationships and transactions. And let us beware of our motives even behind good deeds. Maging mapagbantay tayo sa ating motibo, maging sa likod ng mga mabuting gawa. Sabi nga ho ni Pablo sa Romans 12 verse 17, "Recompense to no man evil for evil, provide things honest or honorable in the sight of all men." Let us always do the right thing. Let us do always the honorable thing before all men. At ating tandaan na nakikita ng Diyos na banal ang ating ginagawa at ang laman ng ating puso at isipan. So nandoon ang kanyang plea for vindication. Number 2, the protest of innocence. Ang protesta, ang pagpapahayag ng kanyang pagiging inosente. At as I've said, ito nga yung isa sa medyo uniqueness ng lament psalm na ito, na binigyan ng matinding pansin verses 3 to 8, ang pagiging inosente ni Haring David.
Sa verse 3, ang sabi niya ay ito, "For thy loving kindness is before mine eyes, and I have walked in thy truth." Or sa ESV, ang pagkakasalin, "For thy steadfast love." But again, yun nga, loving kindness or steadfast love means the same thing, is before my eyes, and I walk in your faithfulness. Anong ibig sabihin ni Haring David nung sinabi niyang, "For thy loving kindness" or your steadfast love is before mine eyes? Well, maaaring merong dalawa na ibig sabihin. Una, it is always before mine eyes, and it is always in my attention. It is always in my sight. Kung nasubukan nyo na ho na sumipat, ano man ang iyong sinisipat, kung halimbawa kung ikaw ay basketballista, sinisipat mo yung ring. Kung ikaw ay babaril, sisipatin mo yung target. Kung ikaw ay papana, sisipatin mo. Nandun yung attention mo. Hindi ka nakatingin sa iba. Ang attention mo ay wala sa iba, kung hindi nahandoon sa iyong target, yun ang nasa iyong mga mata. Yun ang iyong tinitignan, yun ang iyong goal, yun ang iyong aim. At ang sabi ni Haring David, "For thy loving kindness is before mine eyes." It is in my sight. I'm always aware of it. Always considering the steadfast love of God. Lagi itong laman ng lagi ko itong tinitingnan, lagi ko itong nakikita. It means lagi itong laman ng aking kaisipan. Hindi ito nawawala sa aking paningin. Lagi kong kinukonsidera ang pag-ibig ng Diyos. Lagi kong kinukonsidera ang katapatan ng Panginoon. Lagi kong kinukonsidera ang kahabagan ng Panginoon. It is always before mine eyes. Hindi nawawala sa aking kaisipan ang kabutihan ng Diyos. May mga pagkakataon, ating pansinin, kung tayo ay magiging honest, sa mga panahon na tayo ay nakakagawa ng mali o nagkakasala laban sa Diyos, hindi natin iniisip ang kabutihan ng Diyos sa atin. So narito si Haring David, sabi, "It is always before mine eyes." It will do us good to always meditate upon the goodness of God. Magiging mabuti sa atin, laging pagbulay-bulayan, laging isipin, sanayin natin ang ating mga sarili, na laging laman ng ating kaisipan, ang mga kabutihan, katapatan ng Panginoon. Hindi lamang, at yes, napakadakilang kaligtasan, pero hindi yung mga araw-araw na kabutihan niya sa atin. It is always before mine eyes. Well, that's one. At sabi rin ng isang komentary, maaaring ito rin ang ibig sabihin, it is always my aim. Kaya yung sinabi ko kanina, kung pasensya na, kaliwete si Brother Paul pagdating sa pagsipat. Yun yung aim. Doon ka nakatingin. Yun yung goal. I always aim, I always goal for your loving kindness. Ayokong mawala. That's the point. Lord, ito ang laging habol ko, ito ang laging sinisipat ko, ito ang lagi kong gustong makuha. Ayokong mawala ang iyong pagmamahal. Ayokong mawala ang iyong pagkalinga. Ayokong mawala ang iyong proteksyon. Ayokong mawala ang iyong pagpapala sa akin. I always go for that. It is always in my eyes. Always desiring to experience God's faithful care. Laging ninanasa ang matapat na pagkalinga ng Panginoon. At ang punto ho na kaya ito sinasabi ni Haring David ay, "Panginoon, yun ang lagi kong nasa. At alam ko, kapag gumawa ako ng mali, kapag gumawa ako ng kasalanan, kung ginawa ko yung ipinaparatang nila sa akin, mawawala ito. At hindi ko gagawin yun sapagkat lagi kong hinahabol ang iyong kalooban. Lagi kong hinahabol ang iyong pagpapala." At ang sabi niya, "I have walked in thy truth." Ako'y lumakad sa iyong katotohanan. It is only His desire, but it is His effort. Hindi lang niya basta sinisipat yung loving kindness ng Panginoon. He does the effort to secure it. Hindi lang basta siya sumisipat, kung hindi, kumbaga sa baril, kinakalabit niya yung gatilyo. Ginagawa niya yung tama. Gumagawa siya ng sangayon sa kalooban ng Diyos upang masecure niya ang katapatan, upang patuloy ang kabutihan ng Diyos ay maranasan niya sa kanyang buhay.
So that is his goal, that is his aim. And in contrast to that, ang sabi niya sa verse number 4 and 5, which is seemingly ay echo ng Psalm 1 verse 1. Alam niyo yung Psalm 1 verse 1, Blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of scornful. And this is like the echo ng Psalm 1 verse 1. Ang sabi niya sa verse 4, I have not sat with vain persons, neither will I go in with dissemblers. The word vain, meaning evil, morally corrupt. At ang pinag-aralan niyo yung Hebrew word niya, ang pinaka-concentration is to be deceptive, mapandaya, sinungaling, those who deals falsely, manluloko. At ang sabi ni Haring David, I have not sat with vain persons. Hindi ako naupo kasama ng mga manluloko. Ang ibig sabihin, I do not join myself with them. Hindi ko binibilang ang aking sarili, hindi ako nakikisawsaw, hindi ako nakikibahagi sa kanilang panluloko. And gaya ng sinabi ng isang commentary, it seems na nandito yung pressure. Dito sa mga sinasabi ni Haring David na hindi niya ginawa, it seems na nahandun yung pressure at nahandun yung paratang sa kanya. Oh, ikaw ay nakibahagi sa masamang gawain na ito. Ikaw ay nanloko para sa iyong benefit. Ang sabi ni Haring David, no, I have not sat with vain persons. I have not sat with lying, deceiving people. Hindi lang ako basta hindi nakasama sa kanila. Ang punto niya, hindi ko ginagawa yung ginagawa nila. Neither will I go in with dissemblers. I do not join, I do not associate with them. Ano itong ibig sabihin ng dissemblers? That word dissembler meaning to veil from sight. Ibig sabihin ng veil ay pagtatakip. Paglalagyan ng para hindi makita. At ang pinakapunto nitong dissemblers, nung to veil from sight, it means to be hidden, to be secret, merong itinatago. At napakaganda nung translation sa, I believe sa ESV, ang translation niya ay neither I go with hypocrites. Mga mapagbalat kayo. Mga tao na nagpapanggap na sila'y mabuti pero hindi naman. Mga tao na pakitang tao lamang. They pretend to be godly, pretend to be faithful, pretend to be servants of God, pretend to be serving God, pero hindi naman pala. Ibig sabihin, hindi kontento si Haring David sa mga mukhang mabuti lamang. Sinusuri niya at patuloy niyang iniingatan ang kanyang sarili at hindi niya inilalahok ang kanyang sarili sa mga ipokrito, sa mga mabuti lamang panlabas. Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timothy chapter 3 verse 5, having the form of godliness but denying the power thereof. They have the form of godliness, pero hindi tunay na mananampalataya. At dito, maaaring meron silang panlabas na kabutihan, maaaring meron silang panlabas na pananampalataya, panlabas na pagsamba, paglilingkod sa Panginoon, pero hindi totoo. Ang sabi ni Haring David, hindi ako lumahok sa kanila. At ang punto nun, hindi ako kagaya nila. Hindi ako nandaraya, at hindi ako ipokrito. Hindi ako kasama nila, at hindi ako kagaya nila. And then verse number 26, ang sabi sa Psalm 26, verse number 5, I have hated the congregation of evildoers, and I will not sit with the wicked. Ang sabi ni Haring David, I have hated the congregation of evildoers. Hindi lamang dumistansya si Haring David mula sa kanila, hindi lamang hindi ginagawa ni Haring David yung ginagawa nila, pero merong tunay na panloob na pagkamuhi sa mga gumagawa at ginagawang masama. Narito ang malaking pagkakaiba. Merong mga tao hindi nangangalunya, pero how they wish. Merong mga kayang people hindi nagnanakaw, pero how they wish.
Kung magkakaroon lang ng oportunidad, kung siguradong walang makakakita, gusto sana, gusto. Hindi sumasama sa mga lakwatsero, hindi sumasama sa mga nag-iinuman, hindi sumasama sa mga nagdodroga, hindi sumasama sa mga immoral, but how they wish. Sabi ni Haring David, I hate it. Hindi ako sumasama, hindi ko ginagawa, at namumuhi ako. Merong tunay na pagkamuhi laban sa kasalanan. I hated the congregation of evildoers. Ang sabi niya, and will not sit with the wicked. Hindi ako uupo, hindi ako pipisan, hindi ako sasama, hindi ako makikisalamuha sa mga gumagawa ng masama. A consistent disassociating with the workers of evil. Totoo ang sinabi ng salita ng Diyos, 1 Corinthians 15:33, be not deceived. Evil communication corrupt good manners. At yung word na communication dyan ay hindi yung pakikipag-usap, kung hindi yung kasama. As the ESV translated, bad company ruins good morals. So let us be very careful saan natin inilalahok at isinasama ang ating mga sarili. Huwag nating pakaisipin na tayo ay sobrang banal, na hindi tayo maapektuhan. Yes, kailangan tayong mamuhay sa mundo ng makasalanan. Kailangan tayong makisalamuha sa mga makasalanan as gospel witness, as salt and light. Pero tayo ay maging maingat na ilalahok at isasama natin ang ating mga sarili sa kanila, sa mga masasamang gawain na ito, at ating iisipin na hindi tayo maapektuhan. Be not deceived. Kung iniisip mo na ang pagsama mo sa mga masasamang mga tao ay hindi makakaapekto sa iyo, you are deceiving yourself. At ang sabi ng salita ng Diyos, be not deceived. Maging maingat po tayo sa mga tao na ating sinasamahan. Ang sabi ni Haring David, dumistansya ako sa kanila, hindi ako sumasama sa kanila, hindi ko ginagawa yung ginagawa nila, at hindi lang basta ako malayo, ayoko nung kanilang mga ginagawa. And then verse number 6, ang sabi niya, I will wash mine hands in innocency, so will I compass thine altar, O Lord. Ang paghuhugas ng kamay ay isang simbolo ng pagiging malinis. It is a sign, it is a symbol. Kagaya nung paghuhugas ng kamay ni Pilato. Naghuhugas siya ng kamay at kiniklaim na siya'y inosente pagdating sa ating pagkamatay ng ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi dito ni Haring David, I will wash my hands in innocency. That word innocency meaning clearness, malinis. Either the water is clean after washing. Ay maaaring ang ibig sabihin ng Lord, hindi ako naghugas ng kamay para mahugasan yung dumi, kundi pagkatapos ko maghugas ng kamay, malinis pa rin yung tubig. Wala talagang dumi. Malinis. Again, this is not a claim for sinless perfection. Pero sa kalagayan na ito, sa sitwasyon na kinalalagyan ni Haring David, alam niya na siya ay malinis. Sa mga pinaparatang sa kanya, alam niya na siya ay walang sala. At ang sabi ni Haring David, dahil malinis ito, dahil naghugas siya ng kanyang kamay at malinaw na walang dumi, ang sabi niya, so will I compass thine altar, O Lord. This is a language of temple worship. Ang altar ng Panginoon ay nasa templo. At maaaring ito ay pumapatungkol sa pag-aalay ng mga offerings na acceptable sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon. At paulit-ulit sa salita ng Diyos na pinapahayag ng salita ng Panginoon na ayaw niya ang sakripisyo ng madudumi ang kamay. Sa Proverbs 15 verse 8, ang sabi ng salita ng Diyos, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord. Gaano mang kaganda ang sacrifice, gaano mang kataba yung tupa, gaano mang katindi yung baka, kung iaalay ito ng maduming kamay, ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng Panginoon.
Proverbs 21 verse 27, the sacrifice of the wicked is abomination. How much more when he bringeth it with a wicked mind. Siya nga ay gumagawa ng masama at mag-aalay siya sa Panginoon at aalay niya ito na merong masamang kaisipan. Alala ko tuloy yung kwento. Meron daw nagkumpisal. Again, kwento lang naman ito. Meron daw nagkumpisal. Ang sabi, Father, patawarin niyo po ako, ako'y nagkasala. Anong ginawa mong kasalanan, anak? Nagnakaw po ako ng isang buwig na saging. Masama yun, huwag mo lang ulit gagawin. Opo, Father. Manalangin ka ng 10 ganito, at 20 ganito. Ay, Father, gagawin ko ng 20 ganito, at 40 ganito. Eh bakit? May isang buwig pa, babalikan ko. Andun siya at maaaring merong pagpapakita ng pagsisisi at andun sa confession booth at maaaring nag-aalay ng mga salita ng pagsisisi sa harapan ng Panginoon. But He is offering it with a wicked mind. At tila baga palusot. Lisensya para makagawa ng kasalanan. No, it is an abomination to the Lord. So Proverbs 28 verse 9, he that turneth away his ear from hearing the law, even his prayer shall be an abomination. Ang tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos, ang taong ayaw magpailalim sa kautusan ng Panginoon, even his prayer shall be an abomination before God. Pero ang sabi ni Haring David, I wash my hands in innocency, so will I compass thine altar. Lalapit ako sa iyong altar, O Panginoon. Mag-aalay ako, maghahandog ako sa iyo. Now, hindi niya gagawin yun na siya mismo ang mag-aalay. Of course, it is the priest who will be doing that. At ang punto niya, Haring David, ako'y pupunta sa templo at sasamba at mag-aalay ng mga alay sa Panginoon. And sabi niya sa verse 7, Psalm 26 verse 7, that I may publish with the voice of thanksgiving and tell all thy wondrous works. This is a language of worship in the temple. Na siya sa gitna ng mga tao, He will publish among the people with thanksgiving, yung pagpapasalamat sa Diyos. Andun yung pagsasabi ng mga magagandang gawa ng Panginoon. Siya'y sasamba sa Diyos. Siya'y maglilingkod sa Panginoon. Sapagkat ang paglilingkod ng may malinis na kamay ay kalugod-lugod sa Panginoon. That's why, sa atin nung tuwing tayo dadaos ng pagsamba, meron tayo sandali ng matahimik na pananalangin at laging paalala sa atin ay saliksikin natin ang ating mga sarili upang humingi ng tawad sa Panginoon ng ating mga kasalanan. Bakit? Kung ano man ang ating gagawin at gagawin natin ito na may maduming kamay, ito hindi magiging katanggap-tanggap sa Diyos. But kailangan nating bilisan. Verse number 8, Lord, I have loved the habitation of thy house, and the place where thy honor dwelleth. Again, hindi lamang mga outward actions. O paanong si Haring David, sabi niya, Lord, hindi ako sumasama sa mga gumagawa ng masama, hindi ko ginagawa yung masama, at namumuhi ako sa masama. At dito naman sabi ni Haring David, hindi lang siya basta pumupunta sa templo, hindi lang siya basta nag-aalay sa templo, hindi lang siya nag-aalay ng papuri sa templo, hindi lang basta ginagawa ang mga ito, pero ang sabi niya, I have loved the habitation of thine house. I love it. Gusto ko ito. I love the place where thine honor dwelleth. And again, sa lumang tipan, may partikular na lugar na pinili ng Diyos, walang iba kundi sa templo, kung saan tatahan ang kanyang kaluwalhatian. Kung saan lalabas yung Shekinah glory, the presence of God. Hindi yung mismong mga bato at gusali ang mahal ni Haring David. Ang nagpapa-espesyal sa lugar na yon ay naahan doon ang presensya ng Panginoon. I love the temple. David loves to be in the place with the people of God, worshiping God. Ang pagsamba kay Haring David ay hindi isang tuyong seremonya na kailangan niyang pagtiisan. Ang pagsamba sa Panginoon kay Haring David ay isang kagalakan at isang bagay na mahal niya at ninanasa niya. Habang inahanda ko ito
isang malaking paalala sa atin at isang malaking kwestiyon ang ating pagsamba sa Panginoon. Ito ba'y isang tuyong pagsamba na kinakailangang pagtiisan o ito'y isang masarap na gawain na gustong-gusto at ninanasa ng puso nating gawin ang sambahin ng Panginoon kasama ang mga kapwa mananampalataya? Ang sabi ng Psalm 84 verse 1, how amiable, how wonderful, how pleasing are thy tabernacles, O Lord of hosts. My soul longeth, yea, even fainteth for the courts of the Lord. My heart and my flesh crieth out for the living God. Hindi lang bukang bibig na love ko si Lord. Ang sabi niya sa verse 2, my heart and my flesh, I feel it. I want to worship God. I long to worship God. Ang sabi ni Haring David, sa kainosentihan ng aking kamay, ako'y pupunta sa templo at ako ay mag-aalay sa Diyos at ako'y sasamba sa Panginoon. At ito ang nasa ng aking puso. And this is David's protest of his innocence. Humihingi siya ng bindikasyon sa Panginoon, verses 1 and 2. Ngayon, pinakita niya yung kanyang pagiging inosente. Hindi lang siya basta lumalayo sa masama. Hindi lang niya basta hindi ginagawa ang masama, ayaw niya ng masama. At hindi lang siya basta hindi gumagawa ng masama at ayaw ng masama. Siya ay gumagawa ng mabuti at naglilingkod at nagpupuri sa Panginoon. At ito yung kanyang minamahal. At ito yung malaking pagkakaiba ng isang totoong Kristiyano sa hindi Kristiyano. Yes, may mga hindi Kristiyano na maaaring mas morally upright sa ibang mga Kristiyano. May mga hindi mananampalataya na minsan mapapahiya ang Kristiyano sa patotoo. Pero ito ang malaking pagkakaiba. Ang hindi Kristiyano maaaring magpakita ng moral uprightness, pero walang pagnanasa na sambahin at mahalin at paglingkuran ng Diyos. Itong totoong mananampalataya, hindi lang siya basta gumagawa ng kabutihan sang-ayon sa kalooban ng Diyos, kundi mahal niya ang Panginoon at gusto niyang sambahin at paglingkuran ang Panginoon. Well, point number 3, bilis na lamang po, verses 9 to 12. The prayer for deliverance. Ang panalangin para sa pagliligtas, ang paghihingi ng pagliligtas mula sa Panginoon. Ang sabi niya sa verse number 9, so Lord, vindicate me. Lord, here is my innocence. And then lastly, Lord, save me. Save me, deliver me. Ang sabi niya sa verse 9, gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. In whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes. Lord, gather not. Wag mong isama. Lord, wag mo hayaan na mapisan. Wag mo akong ituring na kagaya itong mga makasalanan ito, itong mga bloody men na ito, itong mga tao na kumikitil ng buhay, naninira ng iba. Gather not my soul with sinners, nor my life with bloody men. And as one commentary says, makikita ko natin dito yung pressure kay David na hindi to isang bastang magaang na problema lang na kanyang kinakaharap. Handun yung banta sa kanyang buhay. Lord, wag mo hayaan. Wag mo hayaan na ako ay mapisan at maturing kagaya ng mga makasalanan because I have walked in my integrity. Pero ito ang paghingi ni David ng kaligtasan mula sa Panginoon. And again, hindi kaligtasang spiritual, kundi bindikasyon at kaligtasang pisikal mula sa panganib na nakaamba sa kanya. Itong mga taong ito, itong bloody men, ang sabi niya, in whose hands is mischief, and their right hand is full of bribes. Mga gumagawa ng kung ano-anong mga kamalian, kung anong mga kasalanan at nahandoon, kaya sila ay nakakalusot sa batas, na maaaring sila ay nakakalusot sa mga parusa because they bribe. Sila ay kanino pa inisip yung Tagalog ng bribe? Suhol. Ayun. Nagsusuhol. At ang sabi niya sa verse 11, but as for me, ito yung ginagawa ng mga masama. They do mischief. They use bribes. Nagsusuhol sila.
Sabi niya, but as for me, I will walk in mine integrity. Dito siya nagsimula sa verse 1. At ang kanyang commitment, siya ay magpapatuloy. Maaaring ito yung ginagawa nila, hindi ko gagawin yun. Maaaring ito yung paraan nila para makalusot sila. At maaaring si Haring David sa kanyang pangsarili, pangtaong kaisipan, pwede ko rin gawin yun, makakalusot din ako. Pwede ko rin laruin yung laro nila, at makakalusot ako. Pero ang sabi ni Haring David, I will walk in mine integrity. Then he looks to the Lord and said, redeem me. Tubusin mo ako. Iligtas mo ako. At ang sabi niya, be merciful unto me. Liban na atin nung isipin na tila baga si Haring David ay napakatuwid at napakabait at napakabuti na hindi ma-resist ni Lord. Na para bang obligado si Lord na siya'y iligtas. No? Maliwanag kay Haring David na siya ay nakaasa lamang sa awa ng Panginoon. Yes, maaaring sa case na ito, inosente siya. Pero alam niya sa kanyang buong buhay, siya'y makasalanan din. At kung hindi siya ililigtas ng Diyos sa puntong ito, hindi magiging masama ang Diyos sapagkat karapat dapat lang parusahan si David dahil siya ay isang makasalanan. At ang tanging pag-asa ni Haring David, Lord, redeem me. Lord, be merciful to me. At ang lengguwahe ni Haring David dito, Lord, if you will not be merciful to me, kung hindi ka maaawa sa akin, kung hindi mo ako ililigtas, mapapahamak ako. Mapapahamak ako. At diniklara ni Haring David yung kanyang kumpiyansa sa Panginoon. My foot standeth in an even place. In the congregations will I bless the Lord. Nandito, it's either a declaration of trust in God, ang kanyang paa ay nakatungtong in an even place. Ano nyo na, rasa nyo na maglakad sa mabato. Nagpunta kami sa DRT, meron kaming mga nilakaran doon sa tabing ilog na mabato. At kailangan mo maging maingat. Bakit? Pag nagkamali ka ng tungtong, pwede kang matipalok at yari ang lakad. Mahirap maglakad sa mabato. Uneven. At minsan yung batong tinutungtungan mo, gagalaw pa, dudulas pa, napakahirap. Ang sabi ni Haring David, my foot standeth on an even. Not uneven, but uneven. Isang pantay na lugar. Hindi mahirap, hindi madelikado, hindi pwedeng madulas. Secure footing. It's pertaining to his secure footing because he knows he is walking in his integrity, or ito yung secure footing niya because he knows na ang Diyos ay matuwid at i-vindicate siya ng Panginoon. My feet standeth in an even place. In the congregation will I bless the Lord. Here is David's commitment. Is committed to praising God. Sa gitna ng kalagayan na ito, sa gitna ng pressure, sa gitna ng problema, sa gitna ng mga banta, even sa kanyang sariling buhay, mananatili siya na magpupuri sa Panginoon kasama ng ibang mga mananampalataya. So, sabi niya, in the congregations will I bless the Lord. He prays for deliverance. At habang hinihintay niya ang pagliligtas ng Diyos, at habang hinihintay niya ang vindication ng Panginoon, siya ay magpapatuloy sa pagpupuri, sa pagsamba, sa paglilingkod sa Panginoon. O mga kapatid, iba't iba tayo ng kalagayan, iba't iba tayo ng pinagdadaanan. Unang isang napakahalagang hamon ho sa atin ay nawa masumpungan anuman ang ating mga ginagawa, anumang transaksyon, anumang pakikitungo natin sa ating kapwa,
ay masumpungan tayong nakikitungo ng may katwiran. Hindi lamang may katwiran sa ginagawa nating panlabas, kundi masumpungan na ang ating motibo at ang ating pagnanasa ay pawang mga nakakaluwalhati at karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. O nawa, tulungan tayo ng Diyos. Kung pwede ko lang sanang sabihin na exempted ang pastor sa ganun. O may mga pagkakataon na nahandun ang tukso. Kailangan kong gawin to, Pastor Kaseko. Ano na lang sasabihin nila pag hindi gagawin pero may maling motibo. O kailangan nating maging mapagbantay. At hindi labanan. Ito ay isang labanan. At isang napakagandang bagay ang katotohanan na ang Diyos na nagligtas sa atin ay patuloy na gumagawa sa atin at ang banal na Espiritong nakatahan sa atin ay magbibigay lakas sa atin para patayin ang mga bagay na ito na ating pinaglalabanan. At nawa, dumating man tayo sa mahirap at gipit na sitwasyon, masumpungan tayo na nanalangin sa Panginoon na merong kumpiyansa dahil tayo ay lumalakad sang-ayon sa kalooban niya at namumuhay sa kabanalan ng buhay. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, we praise and thank you na kami ay sumasamba, naglilingkod, nananalangin, at umaasa sa isang matuwid na Diyos. Sa isang Diyos na nagagalak sa katwiran, sa isang Diyos na hindi baliwala ang kasalanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na nawa kagaya ni Haring David, sa biyaya mo ay kami ay lumakad sa integridad ng aming mga puso. Nawa kagaya, Panginoon, ang aming nabasa ngayong gabi, na pag-aralan ngayong gabi. Nawa patuloy kami maging mapagbantay sa mga tao na aming sinasamahan, sa mga bagay na aming ginagawa, at hindi lang, Panginoon, sa mga sinasamahan at ginagawa, kundi maging ang kalagayan ng aming mga puso. Mga masumpungan mo na kami nga ay namumuhi sa masama. Mga masumpungan mo na ang aming mga puso ay nagnanasa na sambahin ka, mahalin ka, paglingkuran ka. Ito, Panginoon, ang patuloy na maging effort namin. Salamat po. Salamat sa awit na ito. Sa isang awit na nagbibigay kumpiyansa sa iyong mga mananampalataya. Na ikaw, O Diyos, ay magtatanggol sa mga matuwid. Na ikaw, O Diyos, ay kumakalinga sa iyong mga anak. Gamitin mo patuloy ito sa amin. Tulungan mo kami na patuloy itong pagbulay-bulayan. Ito'y patuloy na mauwi sa kapurihan ng iyong pangalan at sa ikakatatag ng aming pananampalataya. Kung aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ay tumustayo at tayo po'y umawit ng ating pangwakas na awitin. Tayo po'y mawit. Awitin po natin, Praise Him, Praise Him. Praise Him, Jesus our blessed Redeemer. Sing
Panginoon, mga kapatid, salamat po sa bawat isang narito sa ating live stream team. Thank you very much sa inyong labor of love. At sa ating mga kapatid at kaibigan na kasama via live stream, we praise God for your presence. Patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Patuloy tayong mag-ingat. Hindi lamang mula sa COVID-19, kung hindi meron tayong totoong kaaway na umaaligid na tila leon na umaatungan. Ating bantayan ang ating mga sarili that we have studied. Hindi lang yung ating ginagawa, kundi maging yung ating motibo. At nawa lahat ng ating gagawin, maging ang motibo natin ay mauwi sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. At sa ating paghiwa-hiwalay at pagharap sa isang buong linggo na ito, nawa ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang presensya ng Banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin. Patuloy tayo magpagamit bilang instrumento ng katwiran at paghahayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. God bless po. Magandang gabi. We are dismissed. Down deep in my soul, Down deep in my soul, a melody rings. a melody rings. I'm a winging my way. I'm winging my way back home. A sinner is saved. A sinner is saved. My spirit now sings. My spirit now sings. I'm a winging my way. I'm winging my way back home. I'm climbing each day. Every day since Jesus is mine. Truly mine. I traveled the road. Narrow road to glory divine. To glory divine. The way is called straight. The way is called straight. That enters the gate. That enters the gate. I'm a winging my way. I'm winging back. my way back home. A wonderful time. A wonderful time is waiting ahead. is waiting